Once upon a time, si Whitney Houston ang pinakasikat na singer sa buong mundo. 6 na Grammy Awards at ang natatanging singer na nagkaroon ng 7 sunod-sunod na #1 hits sa Billboard 100 charts. Guinness World Record holder para sa pinakamaraming award. Ang mga kanta niya ay laging piyesa sa mga singing contest dito sa Pilipinas. At laging ubod ng hirap kantahin dahil sa taas ng mga nota at tindi ng emosyon. Kaya paborito sa mga videoke. Hanggang nakilala niya ang mokong na ito. Ito si Bobby Brown, dating miyembro ng grupong New Edition. Bago niya nakilala si Whitney, may 4 na siyang anak. Kaugat na ni Brown ang kontrobersya dahil sa mga kasong lagi niyang kinasasangkutan, lalo na sa drugs. Sabi nila, dahil daw kay Brown ay natutong magdroga si Whitney. Sa isang interview, umamin si Whitney na gumagamit nga siya ng cocaine at iba pa mga drugs. At kitang-kita ng buong mundo kung gaano siya pumayat. Nag-iba na rin daw ang ugali niya. Laging late o absent sa mga konserto at rehearsals. At higit sa lahat, umangit na ang boses. Nagsimula na siyang pumiyok-piyok sa mga concerts at naging sintonado. In fact, sa isang performance sa Australia a few years back, siya ay nabu ng mga fans. Ang buhay ni Whitney Houston ay pwedeng kapulutan ng magandang aral. At ang aral na ito ay pumili ka ng matinong asawa. Sagwa eh. Kinasal sila noong 1992. Noong January 11, 2000, nahulihan ang mag-asawa na may dalang marijuana sa Hawaii Airport. Taong 2003. Nakulong si Brown dahil pinagugulpi niya si Whitney. At naghiwalay sila noong 2006. Pero si Whitney, tila wasak-wasak na ang buhay. Sunod-sunod ang mga nag-flop na mga albums niya. Matindi talaga ang nagagawa ng asawa. Tingnan natin ang ebidensya. Gloria Macapagal Arroyo, Do solemnly swear, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, as President of the Philippines, preserve, Pero may mga nagsasabi na mabuti na rin daw na pumanaw siya habang bata pa. Di ba may kasabihan nga tayo na ang namamaalam habang sila ay kabataan o ang nabubuhay ng walang hanggan. Hanggang ngayon ay mabenta pa rin ang mga albums ng mga pangalang ito. Mga taong namatay ng maaga. Ganun yata talaga. Mabuti na rin na hindi ka nakita ng mundo na uugod-ugod at naghihingalo at kulukulubot. Hanggang ngayon, may mitolohikal at revolusyonaryong imahe pa rin si John Lennon. Pero si Paul McCartney, buhay na buhay pa, pero parang nakalimutan na, hindi nakilala ng mga bata. Isipin mo, bago mamatay si Whitney, may pakialam ba ang tao sa kanya? Sino nakapansin sa mga bago niyang albums? Mga bago niyang kanta? Ngayon patay na siya, sunod-sunod na ang mga parangal at ang pagluluksa. Kahit saan. Buti na rin yun, kaysa sa ganito. Mga laos na, mga matatanda na, kaya pumupunta sa Pilipinas. At yan minsan ang problema sa nabubuhay ng matagal.